Yo, bago ang lahat, paano kung next season hindi pa fully healthy si Jimmy Butler? Paano kung limited siya? Paano kung hindi niya maibigay ang all-star level impact? At kung mangyari iyon, dapat ba siyang i-trade ng Warriors? At kung sakaling maging available sa off-season sina Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, sino ang mas dapat kunin? Ngayong video, hindi lang tayo magbibigay ng opinion. Bubusisiin natin salary situation, system fit, injury history, trade packages, championship ceiling. Simulan na natin. Unahin natin ang reality. Kung galing si Butler sa ACL o serious knee injury, ang normal recovery timeline ay 9 to 12 months bago makabalik sa peak level. Pero tandaan natin, mid-30s na si Butler. Physical ang laro niya. Malakas siya sa drives at defense. Kung hindi siya agad makakabalik sa 35 plus minutes, elite perimeter defense, clutch scoring, magiging problema ito sa Warriors. Ang Warriors system ay built around spacing, ball movement, quick decision making. Kung may star na half speed o laging naka-load management, maaapektuhan ang chemistry. At tandaan ninyo, nandyan pa rin si Stephen Curry. Hindi na siya bata. Every season matters. Ngayon, bakit i-consider ang pag-trade kay Butler? Hindi ibig sabihin na ayaw na siya ng Warriors, pero may tatlong dahilan kung bakit possible. One, value window. Habang may all-star reputation pa siya, mataas pa ang trade value. 2, contract flexibility. Malaking salary slot ang hawak niya. Kung ipapackage ito, pwedeng makakuha ng mas batang superstar. 3, championship urgency. Hindi pwedeng maghintay ng 2 taon si Curry para sa comeback story. Kung makita ng front office na hindi sustainable ang situation, posibleng mag-pivot sila. At dito na papasok ang tanong, Kawhi ba o Giannis? Unahin na natin si Kawhi. Bakit perfect fit siya? Elite isolation scorer, 2-time finals MVP, hindi ball dominant, kaya maglaro off-ball. Sa Warriors motion offense, swak siya. Half-court offense nila biglang magiging deadly. Defensive fit, perfect. Kawhi kayang bantayan ang best wing ng kalaban. Pero real talk, injury history ni Kawhi? Hindi rin maganda. Load management, regular season absence, playoff durability. Kung papalitan mo si Butler na may injury question mark, tapos kukuha ka ng isa pang injury-prone star, medyo risky. Ngayon, pag-usapan natin ang blockbuster move. Si Giannis, bakit siya game changer, prime age, defensive player of the year level, MVP caliber, elite rim pressure. Ang kombinasyon ng Curry spacing at Giannis inside dominance ay halos imposible depensahan. Kapag dinoble si Curry, open lane si Giannis. Kapag nag-collapse ang defense kay Giannis, open 3 si Curry, championship formula agad. Pero hindi libre si Giannis. Kung available siya, malamang kailangan Butler, multiple first-round picks, possibly young rotation players. Mawawala ang future assets. All-in move ito. Tanong ngayon, ano ba ang identity ng Warriors? Kung gusto nila ng short-term playoff assassin, Kawhi. Kung gusto nila ng generational reset habang nandyan pa si Curry, Giannis. Kung ako ang GM, kung fully healthy si Butler by mid-season, hindi ko siya gagalawin. Pero kung hindi, all-in ako kay Giannis. Hindi ka basta nakakakuha ng generational player. So mga ka-NBA, eto ang tanong. Kung hindi makabalik agad si Jimmy Butler, ipipivot ba ng Warriors ang direksyon? Kawhi ba ang safe veteran fit? O Giannis ang all-in championship move? Comment down below ang sagot ninyo. Like, subscribe, at abangan ang susunod nating breakdown. Peace out!